Walang mangyayari. Wala kaming pakinabang sa Quadcom investigation. At tapos na po ang termino ni Pangulong Duterte para yan ay muli niyong buhayin o imbestigahan. Dapat noon pa, tinutulan nyo na para hindi na nagkaroon pa ng malalang problema kung talagang yun ang iniisip ninyo. Pero bakit nung panahon ni Pangulong Duterte, wala kayong kibo, hindi kayo umalma, hindi kayo nagreklamo, hindi kayo nag-imbestiga? Anong ibig sabihin yan? Politika. Sir, umaasa pa kaya kayo na maiimbestigahan ng budget ng sa flood control dyan sa Congress? Yan pa nga ang isa eh. Yan pa ang isa tungkol dyan sa flood control. Mismo ang ating Pangulong BBM naman ang nagsabi na meron 5,500 flood control na nagawa na. Ngayon ang tanong, bakit puro tayo pagbaha? Bakit tayo puro apektado tayo ng mga bagyo o ng ulan? Konting ulan nga lang may baha na eh. Nasaan yung flood control na 5,500? Nasaan ang pondo? Everyday yan, may pondo yan. 1.5 billion ang pondo ng flood control natin. Everyday yun. O, nasaan yung pondo na yan? Bakit hindi ginamit? Dapat gamitin. Usapin na ito ng bayan at mamamayan, hindi na ito usapin ng mga politiko. Maawa naman kayo sa mamamayang Pilipino, nagdurusa kami. Nilagay namin kayo dyan. Pero ano ginagawa nyo? Bibili ng relos na nagkakalaga ng 2.5 million. Bibili ng sasakyan na bulletproof na nagkakalaga ng 20.5 million. Pagsasayang ng pera sa isang pamilya, suwada. Hindi magandang ano yan, hindi maganda yung ginagawa ng mga politiko na ano. Ito po ay isang pakiusap. Hindi po ako tumutulig sa dito. Nakikiusap po ako na sana tigilan nyo na ang pamumulitika. Gampanan nyo na ang mga trabaho nyo para sa pagsuservisyo, para sa mamamayang Pilipino. Lalong-lalo na ang mga mahihirap na Pilipino. Nakakaawa na ang ating bansa. Ulelat na po sa Asian. Ulelat na sa Asian country ang ating bansa. Makakaawa ang ating bansa. Durug na durug na. Habang sila, yung ibang Asian country natin, ang Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Saudi, UAE, habang sila ay nagpapaunlad ng kanilang bansa, tayo naman nagpapalubog ng ating bansa. Dahil ang mga politiko rito, halos karamihan, walang pagmamalasakit sa bayan at mamayan. Hindi lahat ha, marami rin dyan na gumaganap sa kanilang tungkulin. Kaya lang, under sila ng mas naakarami. Kaya, gewang-gewang ang bansa natin. Sir, hanggang kailan po kayo dito sa may Quezon Shrine? At anong hanggang kailan? Ngayon o hanggang ano? Hindi talaga nga every Friday na dito talaga kayo, sir. Yan. Depende na po yan. Pero sa totoo lang, ito namang ginagawa namin para lamang po sa ating bayan at mamamayan. Wala pong kulay na politika ito. Kung nakikita nyo na pinagtatanggol namin ang Duterte, dahil totoo naman na masyadong pinupolitika sila. Kaya nagtatanggol kami kasi kung tutusin ng panahon naman ni Duterte, ang daming sumagana ng buhay dahil mapayapa. Sabi ko nga nung nakaraan, napaka-importante sa ating bansa ang peace and order. Dahil ang peace and order, kaugnay yan o may koneksyon yan sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya. Kung wala ang isang bansa ay walang peace and order, wala, bagsak ang ekonomiya niyan. Dahil matatakot ang mga foreign investor na mag-invest sa atin locally and internationally. Dahil, siyempre, patayan, natatakot, makidnap, di ba? Kaya ayaw nila, that is a big threat. Pangalawa, sinong foreign investor ang mag-i-invest sa isang bansa na napakataas ng kuryente? Napakataas ng tubig. Hindi ako mag-i-invest sa bansa nyo kasi sa Thailand napakamura. Sa Taiwan napakamura. Sa Indonesia, sa Singapore, sa Hong Kong napakamura ng tubig at kuryente. Dito na ako mag-i-invest. Ba't ako mag-i-invest sa Pilipinas? Ang mahal ng kuryente dyan. Kapag nag-invest kasi dito, gagana dyan kuryente rin. Gagana rin ang tubig. Dito pa lang sa kuryente at tubig, malulugi na rin sila. Konti lang ang kikitain nila. Ba't ako mag-i-invest? Pangalawa, yung nasabi ko, walang peace and order. Matatakot sila. Ba't ako mag-i-invest dyan? Puro patayan.
Puro mga masasamang tao na sa lansangan, walang kontrol. Kaya, wala. Sir, dati po kayong Marcos loyalist, sir. So, ano po yung masasabi niyo po sa sinasabi ng mga dating kasama niyo ng Marcos loyalist? Pag nakabalik na yung mga Marcos, yung mga tubig kuryente, ibabalik sa pagmumura na yung tubig sa kuryente, pero ang nangyayari ngayon, lalo pa nagmamahal. Ano yung masasabi niyo po? Hindi nga naibalik eh. Kaya nga ako umalis sa pagiging Kaya nga ako umalis sa pagiging Marcos loyalist. Dahil yung mga pangako, walang natupad. Number 1 yun eh, walang natupad sa pangako. Kasi yung pangako noon, tunay na pagbabago, sama-sama tayong babangon muli. Nasaan yung sama-sama tayong babangon muli? Sama-sama ba tayo o sila lang? Di ba? Kaya, pag-iusap ko rin sa mga kasamahan kong dating Marcos loyalist, huwag kayong manatiling blind fanatics. Kasi dapat ang loyalty natin nasa bayan at mamamayan eh. Or nasa politiko na gumaganap para sa bayan at mamamayan. Yung pinapaunlad ng bayan at mamamayan natin. Gumaganap sa kanilang mandato bilang a public servant. Ganun dapat. Yun, pwede yun. Pero kung ganyan, maglo-loyalista ka pero wala namang ginagawang kabutihan sa bansa at mamamayan mo, ba't ka magpapaka-loyalist dyan? Kawawa ang bayan at mamamayan. Ang tanong ko nga bakit ba kayo naging loyalista ng Marcos? Di ba para sa bayan at mamamayan? Dahil ginawa nung tatay, nung senior, yung kabutihan na pagpapaunlad ng bayan. Kaya nagkaroon ng Marcos loyalist. Actually, ang Marcos loyalist hindi naman nagmula kay BBM eh. Nagmula yan sa ama, sa nanay, sa mag-asawa na yan, kay First Lady Imelda Marcos. Yan ang mga may Marcos loyalist talaga. Adapted na lang tong kay BBM. Kaya mga new generation yan eh, kami. Di ba? Pero ako, namula pa sa tatay, talaga naging loyalista na ako. Kaya, pero itong si anak, nabigo ako. Nakita ko iba. Ang laki ng pagkakaiba, ang laki ng pagbabago. Nawala yung empathy. Nawala yung para sa bayan at mamamayan. Di ba? Sasabihin walang budget. Bakit nung nag-birthday, kumuha pa ng foreign band? Taga ibang bansang banda. Bilyon ang halaga bago pumunta rito at konsyerto para lang sa birthday mo. Budget din yun. Nasaan? Di ba ginamit lang sa ganun? Dapat doon sa tamang makikinabang ang mga mahihirap na mamamayang Pilipino. Doon dapat ang paggamit ng ng pondo. Hindi sa mga konsyerto, hindi sa mga papunta-punta sa ibang bansa. Sir, isingit ko lang po yung naging pahayag kasi dati ni VP Sara Duterte na may 4 na impeachable offense si BBM kaso lang hindi to magagawa ng kasi nasa kanya yung Congress. Ano po yung masasabi niyo doon? Sa tingin niyo po ano yung 4 na offense, impeachable offense po kay BBM na tinutukoy ni VP Sara? Sa tingin niyo po? Opinion niyo lang. Sa opinion ko to. Unang-una na dyan yung betrayal of public trust. Isa na yan. Kasi, bakit ko nasabi? Yung ini-expect ng mamamayan na gagawin niya para sa pagbabago, sa pagpapaunlad, hindi niya ginawa. Nagsinungaling siya. Parang hindi niya ginampanan yun. Diba? Nagtiwala ang mamamayan pero hindi naman niya nagawa. Isang number 1 yun na dahilan kung bakit dapat ma-impeach. Tapos, itong pangalawa, yung tungkol dito sa pagpupunta niya ng iba't ibang bansa na pumupunta siya sa iba't ibang bansa, ang dami niyang kasama. Iyon ay pagsasayang. Good evening. Yun ay pagsasayang ng pondo rin, ng pera ng bayan. Kaya marami talaga. Kaya lang hindi talaga mai-impeach ang ating Pangulong BBM dahil nasa kanya nga yung Kongreso at saka yung Senado. Kaya walang mangyayari. Wala. Ito sir, ngayon kasi napabalita nga ngayon na parang yun nga, mapapauwi na. Pinauwi na or papauwi na. Papauwiin pa lang. Papauwiin pa lang kasi wala pa dito. Itong si OFW Veloso. Mary Jane Veloso. Yes, Mary Jane Veloso. So, yun nga, and ngayon kasi, di ba, nasabi ni BBM, natitingnan pa yung lagay pagdating dito kung
idadirekta ito sa kulungan din naman. What is your opinion about this bilang dating OFW? Sa akin, tungkol dyan sa pangyayari kay Veloso na OFW natin, ako natatawa eh. Pero mo, from the country of Indonesia, nagkaroon ng presidency clemency. Kasi nagkaroon ng pagpapalit ng Pangulo dyan ng Prime Minister eh. Ang Indonesia, hindi na si Prime Minister Widodo eh. Iba na, bago na ang presidente ng Indonesia. Ngayon, nagbigay siya ng presidency clemency kay Veloso. At pinaplanuhan na nga na pauwiin ito para wag nang mabitay o wag nang maano yung kamatayan. Wag nang ma-serve yung kamatayan sa kanya. Papauwiin na sa ating bansa. Para sa akin, kung ako ang Pangulo ng Pilipinas, kung ano man ang kanilang negosasyon ng bansang Indonesia at saka bansang Pilipinas, ang dapat na proper decision making ng ating Pangulo ay yung totally liberty. Na pagdating sa Pilipinas, wala nang daraan pang correctional. Hindi na dapat ikulong pa si Veloso. Bakit kailangan ikulong pa? Pinalaya na nga sa bansang Indonesia, tapos ikukulong mo sa bansa mo, nasaan ang logic? Diba, unethical? Ano ang logic? Unlogical, diba? Pinalaya ng bansang Indonesia, doon siya nagkasala. At isa pa, nagkasala si Veloso sa bansang Indonesia. Dahil doon sa pinadalang maleta na may lamang droga. Ngayon, dahil nga maximum fine talaga sa kanila, yung droga, ang atol talaga doon, dahil marami yun, kilo-kilo, talagang kamatayan. Ito ang istorya niyan. Naatulan ng kamatayan si Veloso sa bansang Indonesia dahil nga doon sa drug mule na ipinakidala sa kanya. Actually, wala pang justification din kung kanya yung droga o ano kasi yung droga na yun, pinadala lang sa kanya. Ngayon, noong panahon ni Pangulong Duterte, ina-arbor ng ating Pangulong Duterte na palayain or bigyan din ng presidency clemency para makalaya. Huwag na ngatulan ng kamatayan or ikulong na lang para iserve ang kanyang kasalanan. Pero ang atol ay hindi na bago, kamatayan pa rin. Hanggang sa ang ginagawa na lang ng Pangulo ng Indonesia, ni Widodo, ay i-extend ng i-extend, cancel ng cancel. Hanggang sa umabot na nga sa termino ng Pangulong BBM. Nung umabot na sa termino ni Pangulong BBM, ang istorya nitong kay Veloso, ayan na, nagbago ng Pangulo sa Indonesia, at binigyan ng presidency clemency itong si Veloso. Ang sabi ng Pangulo ng Indonesia, sige, aanuhin ko na to, palalayain ko na. Kayo na ang bahala dyan sa Pilipinas kung anong gagawin nyo. Ngayon, kung ako ang Pangulo ng Pilipinas, ang proper decision making ko dyan ay totally liberty. Huwag nang ikulong kasi ang sabi parang meron pang negosasyon na isi-serve ang sentence dito sa Pilipinas. Bakit? Pinalaya na nga ito tapos dito, ikukulong mo pa. Di wala rin tinatawag na presidency clemency. Kasi ang presidency clemency, ibinibigay po yan, totally, wala ka na sa kulungan. Nasalaya ka na. Ngayon, dahil na jurisdiction daw ng Pilipinas, ang jurisdiction lang ng Pilipinas, pagiging Pilipina. Pagiging Pilipina national ni Veloso. Pero pagdating doon sa krimen, pagdating doon sa kaso, walang jurisdiction ng Pilipinas doon, nandun sa ibang bansa yun. Kaya dapat talaga, ang gagawin ng ating Pangulong BBM, pakiusap ko po, Pangulong BBM, ang dapat niyong gawin ay totally liberty na po. Pag-uwi, salubungin niyo, dalhin niyo sa bahay para makasama na ang kanyang mga pamilya. Dahil matagal na panahon din po siyang nakulong sa Indonesia. At nagpapasalamat nga tayo sa Panginoon at hindi po nasunod yung hatol na kamatayan. Dahil palalayain, pauwi na ng Pilipinas. Kaya sana naman, ang pakiusap ko din, bilang ako isang OFW leader and advocate, OFW Veterans Association under Engineer Eli Moa, ang pakiusap ko po sa Pangulo natin ngayon, na sana total liberty po ang iserve nyo kay Veloso, Mary Jane Veloso. Palayain nyo na po yan pag-uwi, bigyan nyo po ng livelihood program, katulad din po na nangyari kay Sara Balabagan. Kay Sara Balabagan po mas matindi. Bakit ko nasabing matindi? Siya po ay pumatay. Ang pinatay niya po ay UAE national.
Ang nakipag-negotiate sa kanya, si Ambassador Roy Sineres. Ambassador Roy Sineres, senior ha, hindi yung anak kasi may junior ang Sineres. Si Ambassador Roy Sineres, senior, hindi yung junior. Yung junior po, anak niya po yun. Yun po ang naging negosyator, si Ambassador Roy Sineres Senior, ang nakipag-ugnayan sa bansang UAE para po ma-arbor po ang buhay ng ating si Sara Balabagan. Kaya nailigtas po sa kamatayan si Sara Balabagan. At pag-uwi po sa Pilipinas ni Sara Balabagan, totally liberty po. At binigyan po siya ng tulong ng gobyerno para makapagsimula ng bagong buhay. Kaya naman po siya nakapatay, dahil hindi ko nasabi kanina, kaya po siya nakapatay dahil siya po ay i-rape. I-rape po siya. Iniligtas po ang kanyang buhay dahil sigurado mamamatay siya pag ni-rape siya eh. Malalaki po kasi mga Arabo. Eh batang-bata po si Sara Balabagan. Dinaya nga lang po ang edad niyan. Dinaya po ang edad ni Sara para makalabas ng bansa sa UAE po. Kaya po may violation din doon, pero dahil nasa proper decision making ni President Fidel Ramos, pagdating dito ni Sara, red carpet pa po yan. Niyakap at dinala sa pamilya. Ganun po dapat ang gawin natin kay Mary Jane Veloso. Yakapin natin dahil matagal pong nawalay sa ating bansa. At iyan po ay hindi po natin, siya po, sa totoo lang po, si Veloso po ay biktima rin po. Hindi po talaga intentional siyang magdala ng droga doon. Ano po yan? Biktima po siya ng drug mule. Merong nagipadala sa kanya ng droga sa maleta, at dahil na in good faith, kababayan, pakisama, dinala niya po yung maleta na yun without her knowledge na meron palang epekto sa loob. At siya po ay matatawag kong biktima din. Kaya nakakaawa naman po kung ikukulong pa natin. Biktima na nga po ng mga masasamang tao, tapos pagdating dito sa Pilipinas, ikukulong pa natin. At saka ito po malapit na po ang Pasko. Pakiusap po, sana pamasko nyo na po ang buhay ni Mary Jane Veloso na total liberty po. Wala na pong kulong-kulong. Kasi naririnig ko nga po, pagdating dito, ikukulong pa, magsiserve pa ng sentence. How? Why? Pinalaya doon, dito ikukulong mo. Dapat si Castro ang ikulong. Diba, kababayan ko, dyan pa lang, abnormality na eh. Correct. Diba? Napakalaking discrepancy niyan, yung ganyang bagay. Sana proper decision making ng ating Pangulo, total liberty po para kay Mary Jane Veloso. Kung bakit ko naman po pinapakiusap yan, isa po akong OFW leader at ako po ay isang advocate din po, tumutulong sa mga OFW distress. Ay, same time. Kaya dapat po talaga tulungan po natin na makabangon si Mary Jane Veloso. Nakakaawa po ang buhay niya dahil matagal din po siyang nakulong. Kaya pagdating dito sa sarili ng ating bansa, huwag na nating itrato na kriminal. Itrato na po natin siya na isang biktima. Nakakaawa po. At yung pamilya niya po, umaasa po sa kanya na makayayagap siya sa panahon ng Pasko. Pamasko na lamang po ninyo kay Mary Jane Veloso. Pag-iusap po yan. Thank you, Pangulong BBM. Yeah, tanong pa. Pero ano ba yung mga dahilan bakit si Bongbong Marcos yung pinuportahan mo na nakarang eleksyon? Natural. Susuportahan ko si BBM noong nakaraang eleksyon dahil Marcos loyalist ako eh. Pangalawa, ang ganda ng slogan, di ba? Ano ba ang slogan nila? Sama-sama tayong babangon muli. Unity. Pagkakaisa. Wala nang dilaw, wala nang pink, wala nang pula, wala nang asul. Lahat iisa. Pagkakaisa sila sa isang diwa ng pagmamahal at pagpapaunlad sa ating bansa. That is the essence of unity. Unity. Pagkakaisa sa diwa ng pagpapaunlad ng ating bansa. Kaya ako, nabudol na eh. Tapos, kaya yun po, sinuportahan ko po dahil dun po sa pagkakaisa. Dahil ang ka-teamwork niya po dyan ay si Ma'am Sara Duterte, yung VP natin ngayon. Silang dalawa ay nagkaisa at magtutulungan sa pagpapaunlad ng ating bansa at saka yung tinatawag na continuity ng mga proyekto ng dating Pangulong Duterte. Continuity ng previous project.
ng ating dating Pangulong Duterte. Pero hindi nga po nasunod. Kaya ako po ay nag-withdrawal ng support sa mga Marcos. Nag-withdrawal support po ako. Hindi na po ako Marcos loyalist. Correction na po Hindi na po ako Marcos loyalist. Loyalist na po ako ng bayan at mamamayan. At yan po ay nakita ko sa Duterte family. Kaya kung nasa Duterte man ako, dahil ginagampanan nila ang kanilang mandato bilang Pangulo at bilang pangalawang Pangulo naman ngayon, si Ma'am Sara Duterte, pakita nyo nga, bagyo, kalamidad, nasaan ang Office of the Vice President? Habang namumulitika sila sa Quadcom, ang ating BP nandun sa Cagayan, nasa Batangas, nasa Cavite, namamahagi ng relief good. Dahil sa mga apekto ng bagyo, ng pagbaha. Okay, tanong pa. Sir, kaya trending kasi talaga ngayon yung LRT1 from Baclaran to Cavite. O pwede bang ulitin mo kung sino pa talaga ang dapat pasalamatan? Hindi pa tuloy yung LRT to Cavite. Bali, lang yan. Connectivity ng LRT1 to Sukat to Baclaran, and then Monumento to Roosevelt. Yan yung bago yung ino-operate muna ngayon. Yung Cavite wala pa. Ang tanong, matutuloy pa ba? Tuloy mo rin yung tanong mo, bro. Kasi Sino ang dapat? Kasi ay talaga Tama sinabi natin. Ang usapan kasi diyan yung Baclaran to Cavite. Yan kasi yung full Full project. Full project yan. So ngayon kasi trending kasi yung project na yan, yung Baclaran to Cavite. Ngayon kasi nag-open na sila ng phase 1. So ngayon, sino ba talagang dapat pasalamatan kasi nagsimula ang project na ito way back 2019. Kaya sabi ng mga Marcos vlogger, si Bongbong Marcos. Hindi, ang dapat pasalamatan dyan kung sino ang author, kung sino ang kaninong term na nagsimula yung proyekto. Kasi yung proyekto na yan, ang talagang author at nagsimula niyan, si Pangulong Duterte. Ngayon, ang credit kay Pangulong Duterte, kasi continuity na lang itutuloy na lang nitong si Pangulong BBM. Para sasalamatan din natin si BBM dahil itinuloy niya, kung itutuloy nga. Pasalamatan din natin. Pero ang major thank you na kay Pangulong Duterte. Kasi kung hindi kay Pangulong Duterte, hindi nasimulan. Ang importante kasi sa isang proyekto, merong simula. Kasi once na nasimulan yan, at nagpalit man ng administrasyon at itinuloy ng bagong administrasyon, supposed to be, pareha silang pasasalamatan dyan. Pero, ang talagang ang malaking pagpapasalamat na kay Pangulong Duterte. Kasi siya nga yung nagsimula niyan. At dapat naman, pakiusap din, ituloy ng Pangulong BBM. Para naman sa ikabubuti ng mga commuters. Malaking bagay kasi yan, malaking tulong yan pag natuloy yan. Wala pa, hindi pa sir nasimulan yung sa connect to papunta sa Cavite, wala. Ang tanong nga, mas matanong pero nasimulan dati ni Pangulong Duterte. Oo, pero continuity na lang yan wala, hindi natutuloy. Ngayon, kung hindi man natutuloy, hindi na fault ng Duterte yon, fault na ng kasalukuyan. Kasi siya ang kasalukuyan, dapat siya magpatuloy. Ang doon, sayang naman yung mga iniwan ni Pangulong Duterte na legacy, di ba? Tama. Continuity na sinasabi. Kaya nga nag-merge si BP Sara at saka si Bongbong dahil nga doon sa yung build na itutuloy ni PBBM na hindi naman natutuloy, di ba? So ano yung masasabi ngayon na yung trail ngayon dito sa Mindanao ba yun na wala ng pondo tinanggalan? Kaya nga, yan nga mabigat yung sa Mindanao na yan. Okay, salamat, natanong niya. Yung tungkol dyan sa Mindanao na yan, actually, meron talagang pondo yan. Kaya lang, ang nangyari dyan, hindi natin alam kung saan napunta ang pondo. Yun nga ang problema dito Yun ang problema. Merong project, walang pondo. Pero, ang tanong, nasaan yung pondo? Kasi, ang isang proyekto na nasimulan na, alam nyo ba na, ito ulitin ko uli alam nyo ba na ang proyekto, meron yung tinatawag na date of completion. Yung tinatawag na completion of project. Starting January 2020. Finish project 2025. Kapag sinabi mo na merong ganyan yan, starting and finish, ibig sabihin ang pondo niya nandyan na. Okay, mga kababayan ko, paliwanag yan andyan na ang pondo. Halimbawa, ang pondo niyan 500 billion. 500 billion for the project of LRT, halimbawa lang.
LRT. Yan po ay matapos o hindi, ang pondo na 500 estimated ng mga engineer, ng mga architect, andyan po yan. Untouchable dapat yan, hindi dapat ginagalaw yan. Ngayon, kung hindi natapos yan, hindi kailangan sabihin wala ng budget. Kasi yung kontrata na yan, yung project na yan, meron completion of project. Naka-estimated yan. Kung 3 taon yan, 3 taon yung pera na yan para sa 3 taon. Kaya hindi dapat mawala ang budget dyan. Kaya yan, matapos o hindi, andyan yung budget. Kaya nga sinimulan ang problema kasi nangyayari. Ang budget, halimbawa 500 billion, o ayan 500 billion, project for ganito. Ang nangyayari, sisimulan para may pakita, ayan may project na, may project, tapos meron sa board, completion of project, ayan, andyan. Pero, nagagalaw na nila yung pera, even without the finish o completion of project. Nauubos ang budget. Ang project, pending. Wala. Kawawa ang bayan at mamamayan. Kuya, meron pa po ako isang tanong. Kung alam niyo po ba yan, ibinalita na po to sa saganang mamamayan na meron pong proyekto ngayon si BBM na napakalaking halaga na siya mismo nagsabi na pinakamalaking proyekto sa buong mundo na solar system na parang dun itatayo sa bandang mga Pangasinan gano'n na sa mga palayan. Agree po ba kayo sa ganung proyekto na ang kasama niya sa proyekto ay ang Meralco? Yan po ba sa tingin niyo po ba yung sinasabi niyang project na ito matatapos yung bago matapos ang term o may ibang hangarin lang sila dyan? Actually, yan sinasabi mong project na yan, ano yan nakakalula yan dahil nasabi mo nga, napakalaki. Ito lang ang tanong ko dyan. Kung sa ikabubuti ng bayan at mamayan, agree ako dyan. Thank you. Pero kung hindi makikinabang ang bayan at mamayan, that is considered na project by mouth, but wala namang physical. Ano po yan? Anomalya na po yun. Pangalawa, conflict of interest po yan. Conflict of interest na dapat kasi sa mga ganyan dapat talaga, meron talagang public consultation. Dapat inaalam ang mamamayan kung umaayon sa mga ganyang proyekto, makakabuti ba? Kasi kung isa-solar mo, sa tingin mo, dito ba, pwede pa itong isolar lahat? Palagay ko, mahihirapan At saka, ang nakakapagtaka, bakit nung siya nakipag-connect sa ganung na Meralco? Alam niyo na, di ba? Ang Meralco, alam na ba ang Meralco? Siya nga yung pinahawak ng ating mga kuryente dito. Bakit sila magagano ng proyekto ng solar system na doon itatayo sa mga palayan? Kasi nga, ano nga yan? Ano lang yan? Pera-pera system lang yan. Yung nga sabi niya, Pera-pera system lang. Pera-pera system. Galing. Hindi po yan totoong proyektong para sa tao. Ginagawa lang po nila ang proyekto na yan for showman. Para ipakita lang na may proyekto, pero ang main concern nila dyan, yung pondo. Wala po silang main concern para sa benepisyo ng mga mamayang Pilipino. Ang tunay na diwa ng ginagawa nila na yan ay pondo. Pondo ang concern nila. Sir, may iba naman ako sir kasi puro tayo pundo at mga proyekto. Sige po. Mga nangyayari sa ating bansa. Medyo personal to sir para sa iyo. Hindi ka ba natatakot sir na napakabukal niyo po, napakarami niyo po sinasabi, mga binubulgar na mga issues ng administrasyon ni Marcos. At syempre, medyo delikado ngayon, medyo mainit ngayon. Itong tanong ko sir, hindi mo ba kayo natatakot at kapusta po ba yung seguridad niyo? Para sa akin, lagi kong kasama ang Diyos. Pangalawa, Brad, pakiusap ko sa mga politiko, wag kayo yung kapag meron kayong nakikitang, ito is positive criticism itong tinatawag Hindi ito criticism para ibagsak kayo. Ito po ay isang uri ng pagkikriticize para magising kayo na mahalin nyo ang bayan at mamayan. Hindi ko po kayo kalaban. Ako lang po, ginamit ng Panginoon para magkaroon ng lakas ng loob. Ang mga walang lakas ng loob. At hindi rin po ako natatakot sa kamatayan. Kahit ngayon kung may papatay sa akin, patayin nila ako. At least may nagawa ako.
Yan, maraming salamat. Meron akong pagmamalasakit sa bayan at mamayan. At hindi po ako dapat matakot. Sila po ang dapat matakot dahil sila po ang gumagawa ng masama sa ating mamamayan. Ako po, kabutihan lang po ito. Para sa bayan, hindi ka po. Para po sa bayan ito, at saka kung ako po ay lalatag ang katawan ko sa lupa, magiging masaya po ako nakangiti. Bakit po? May nagawa po ako sa bayan ko. Lahat tayo mamamatay. Walang mabubuhay sa ating lahat. Lahat tayo kukunin ni God in proper time. At kung ako man ay kukunin nyo, nakatingin ang Diyos. May karma po kung sino man nag-i-interest ng buhay ko. May karma. Nakikita kayo ng Diyos. At maawa rin kayo. Dahil wala pong oposisyon ngayon sa inyo. Walang oposisyon sa gobyerno, kundi ang Duterte, hindi natin matatawag na oposisyon eh. Bakit ko nasabing hindi oposisyon ang Duterte? Hindi naman sila bumabalat eh. Tama. Ang oposisyon kasi, check and balance yan. Alam nyo ba, napaka-importante na may oposisyon sa isang gobyerno? Napaka-importante po na may oposisyon. Dahil kapag may oposisyon po, may check and balance. Merong kumukorek na mga pagkakamali at pagkukulang. Ngayon, kung pare-parehas kayo dyan, walang nagkukorek, walang check and balance. Eh, sino ba oposisyon ngayon? Wala! Tayo na lang mamamayan na nagiging oposisyon. Boses natin para sa lahat. Isa lang ako. Pero lahat yan nakikinig. Kaya kung ano man ang gagawin nila sa akin, pag-iusap ko sa inyo, nakatingin si God. At hindi ako matatakot dahil ang ako'y naniniwala, the truth shall set us free. Sir, follow-up sir sa aming tanong dahil nasagot niyo na po ang tungkol sa inyong kaligtasan. Ano naman po yung masasabi niyo sir sa mga kababayan po natin na sabi na itigil na daw po natin ito dahil kakaunti lang daw po tayo at wala daw po makikinig sa atin, lalo na po ang Marcos administration. Hindi namin kailangang makinig ang mga bingi. At hindi rin po kami nandito para magparami. Nandito po kami, ang tunay na diwa, the real essence why we are here. Because to love to country and people. Mahal namin ang aming bayan at mamayan. Wala po kami motibo na magparami o anuman. Kung tumami man kami, salamat. Kung hindi kami tumami, salamat pa rin. Dahil ang objectives namin kung bakit kami narito ay yung mga nanonood ngayon dyan. Na nasa iba't ibang bansa. Na hindi updated kung ano ang nangyayari sa sarili nilang bansa dahil nasa abroad sila. Pero dahil dito sa mga vlogger na DDS na para sa katotohanan, mga hindi bayaran, mga tunay na nagmamahal sa bayan at mamayan, ay nalalaman nila ang nangyayari at kaganapan sa ating bansa. Yun po ang pinaka-main objectives kung bakit kami nandito. Hindi po namin kailangan magparami, hindi po namin kailangan hindi makinig ang administrasyon. Makinig sila o hindi, walang problema sa amin yun. Ang importante, ginampanan namin ang pagiging Pilipino. Yun, maraming salamat sir. Ito po sir, follow-up sir. Yung mga OFW na mga kababayan po natin, gusto nilang magpakita ng suporta. Pero para din sa kanila, na-realize din po nila na hindi rin sapat, no, na sa online lang po sila nagsusuporta. Kung ikaw sir yung tatanungin ko, ano po yung masasabi mo o paano mo may sasabi sa mga kababayan natin sa OFW na mas paigtingin pa nila yung kanilang pagsusuporta? Alam mo, Sila ng pamilya, mag-share online, ano yung mas maganda? alam mo, yung mga OFW na yan, dahil ako leader ako ng OFW, ex-OFW po ako. Under po ako ng OFW Veterans Association. Under Engineer Eli Moa, based on Saudi Arabia. Andun po ang chairman namin ha. Ako po advocate din ng OFW. Tumutulong po ako ng mga distress. Kaya mahal na mahal ko po ang mga OFW. Ngayon, tungkol dyan sa mga OFW na nagsalaysay o nagsabi, nagpahayag na hindi sapat yung kanilang pag-online lang, ganon. Alam nyo ba na may mga OFW tayo na kahit papano ay tumutulong sa pamamagitan ng pagbigay ng tubig, yung pamilya nila dito sa Pilipinas, papupuntahin dito, bigyan niya ng pantubig, malaking bagay na po yun. Tulong na po para sa amin. At ang mga OFW po natin, kung i-analyze po natin, ang tunay na bayani ng ating bansa ay mga OFW po. Bakit ko nasabi? Ang OFW kaya natin ay considered na bayani dahil sila po ang tunay na bumubuhay ng ating ekonomiya. Without OFW remittance na bilyon o trilyon na nga umaabot yan,
ang ekonomiya ng Pilipinas ay hindi natin masasabing matatag. Maaaring bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas kung mawawala ang ating mga OFW. Kaya yung mga OFW natin dyan, kahit nanonood lang sila, malaking tulong na ang ginagawa nila sa bansa natin, sa ekonomiya ng bansang Pilipinas. Yun po, malaki na po ang naitutulong ng mga OFW. Maraming salamat sa mga OFW natin na laging sumusubaybay sa mga vlogger natin na DDS upang magpalaganap din sa kanilang mga kasamahan. Dahil mag-subscribe po kayo, mag-follow po kayo dito sa mga DDS natin na vlogger. Dahil yan po ay isa ng pagpapakita ng inyong mga suporta. Malaking bagay po yan na maitulong ninyo sa mga vlogger natin na nag-expose ng mga pangyayari sa ating bansa. Ito sir, follow-up. Kung nakikinig, nanonood sa iyo si Tatay Digong, si Baby Sara, at the rest po ng mga kababayan po natin, ano po ang mensahe niyo po kay PRRD at the same time kay Vice President Sara na ngayon ay nagigipit? At ito pa po bago mo po sagutin sir, may nag-chat po sa atin. Ang sabi dito, place wala ng uwian, posted by Dr. Loren, Tambis want BP Sara, Intay, di ba ko nang pagitin, gurgurin daw. Ano pa yung inaantay natin? Sobra na. Hindi comment sir. Tungkol sa bagay na yan. Kasi ano yung tungkol Misis mo na kay Tatay Digong. kay Digong. Sige. Tungkol kay ating dating best President Duterte at sa ating tanggalin natin sombrero bilang pagrespeto sa ating Pangulo at pangalawang Pangulo. Ang panawagan ko lamang po sa ating Pangulong Duterte at sa pangalawang Pangulo na si Ma'am BP Sara Duterte, tuloy lang po ang laban. Nasa panig niyo po ang mga mamamayang Pilipino. Kayo po ay tinutuligsa dahil kayo po ang gumaganap ng tunay na mandato nyo sa ating mamamayan. Mahal na mahal po kayo ng mamamayang Pilipino. Kaya tuloy lamang po ninyo ang mga ginagawa nyong paglilingkod o pagmamahal sa ating mga mamamayang Pilipino. Lalong-lalo na nga po sa mga mahihirap na mamamayang Pilipino. Isang pagpapatunay po ng pagmamahal ni Pangulong Duterte, kaya ako masasabi na ituloy nyo lamang po. Ngayon po, pumunta ka sa isang sangay ng gobyerno, papagal na po ang kanilang aksyon. Hindi katulad ng panahon nyo po, Pangulong Duterte, talagang ang bilis ng aksyon. Bakit po? Baka natatakot silang masampal sila eh. Ganun po karespeto ang salita ng ating Pangulo, nung dating Pangulong Duterte natin. Kaya yung mga sangay ng gobyerno dati, ang bibilis ng aksyon dahil nga po sa ating Pangulo. Kaya Pangulong Duterte, Ma'am BP Sara Duterte, tuloy lamang po ang inyong pagmamahal sa ating bayan at mamamayan. At makakaasa po kayo na nandito ang mamamayan para suportahan kayo. At yung tungkol sa mga impeachment, yung ikukulong kayo, subukan lang nila. May magaganap na hindi nila magugustuhan. Dahil ang mamamayan po ay nasa inyo ang pagsuporta. Kaya wag na wag nilang gagawin ang against the will of God and the will of Filipino people. Tanong. Sige pa, tanong pa. Sir, may mga taga Mindanao daw po na mga Duterte supporters na gusto maki-isa po ngayon sa Batasan. Any comment sir? Karapatan nila yon. Kung sila gusto makiisa, why not? Mas maganda. Kasi yun ay pagpapakita ng pagkakaisa. Kung ikaw lang. Kung sila ay makikisimpatya, karapatan po nila yon. Sa kanila po yan, pero napakalayo po kasi ng Mindanao. Malaking gastusan po yan. Pero kung talagang dahil nga po sa pagmamahal nila sa ating mahal na Pangulong Duterte at Ma'am BP Sara Duterte, ay gagawa sila ng paraan doon. Pero hindi po yun inuutos sa kanila. Yun po ay pusang loob nila. Kaya kung meron man pong nagsasabi na ang taga Mindanao ay gustong sumuporta, why not? You are free. Dahil Pilipino po kayo. Sir, last ko na tanong sa'yo sir. Hanggang kailan mo gagawin ito? Ano? Hanggang kailan mo gagawin ito, yung pinaglalaban natin? Hanggang buhay ako. Yan, maraming salamat. Salamat sir. Hanggang buhay ako. Kasi sabi ko nga, minsan lang tayo mabubuhay.
minsan lang din tayo mamamatay. Hindi tayo 2 beses mabuhay. Hindi rin tayo 2 beses mamatay. Pag tayo nabuhay, isang buhay lang po. Pag tayo namatay, isang kamatayan lang din po. Pero meron pangalawang buhay, doon na po yung sa kaharian ng Diyos. Pero masasabi ko lang, sana pag-unawa po ang nasa isip ng mga politiko natin. Pag-unawa. Huwag po kayong masaktan kung ano man po ang katotohanan. Ang magagawa nyo po, magbago na po kayong lahat. Mahalin nyo po ang bansang Pilipinas. Mahalin nyo po ang mga mamayang Pilipino. Dahil tulad ng sinabi ko kanina, sa Asian country, kulelat na po tayo. Kaawa-awa na po ang bansang Pilipinas. Tigilan na po natin ang pamumulitika. Pakiusap po, tigilan na po natin ang pamumulitika. Intindihin po natin ang tunay na ugat ng problema ng ating bansa, ang kahirapan. Magbigay po tayo ng maraming trabaho, magbigay po tayo ng kaunlaran para sa ating bansa. Yun po ang dapat gampanan ng ating mga politiko. Huwag na po yung quadcom investigation na yan. Pakiusap lang po, tigilan nyo na po yan. Sayang po ang budget, sayang po yung mineral water, sayang po yung pagkain, maraming sayang. May budget din po yan kasi. Kaya dapat gamitin nyo sa tama yung budget. Stop quadcom investigation. Simulan nyo na po ang tunay na pagbabago. Ito po isang pakiusap, hindi po pagtuligsa. Yung mga congressman ho natin ngayon, bakit naman po ito yung mga pumupuri kay Pangulong Duterte? Tingin nyo kaya bakit bigla ito nagsipagbaliktaran? Kasi nga, nagbaliktaran yung mga yan. Ito sa aking opinion ha, huwag masasaktan ng mga politiko. Sa totoo lang, dapat kayo, hindi kayo mga onion skin eh. Dapat hindi kayo mga balat sibuyas. Kasi politiko kayo eh. Natural na may magkikriticize sa inyo, natural na may tutulig sa inyo. Normal yan. Diyan pa nga kayo sumisikat minsan eh. Pag may tumutulig sa inyo. Kaya wag kayong masasaktan o wag niyong gawan ng masama yung mga gising na tao na nagpapayag ng katotohanan. Ano yung tanong mo, kapatid? Sa tingin nyo, ano kayang dahilan bakit nagpagbaliktaran ito? Dati naman panay puri kay Pangulong Duterte. Sa aking opinion, pera-pera na yan. Pera-pera na yan. Wala namang ibang magiging dahilan kundi pera eh. If the price is right, mangyayari na babaliktad na. Pero kung ikaw tunay kang may prinsipyo at alam mo naman na para sa ikabubuti ng ating bansa at mamamayan, hindi ka mabibili ng kahit na magkanong halaga. Hindi kayang ibenta ang ating prinsipyo at hindi dapat kayang ibenta ang ating pagmamahal sa ating bayan at mamamayan. Kaya sana pakiusap ko nga sa ating mga politiko, magkaisa na kayo. Unahin nyo na ang problema ng ating bansa. Tulungan nyo ang mga mahihirap na mamamayang Pilipino. Sir, ano ho inyong mensahe sa mga kasamahan natin, mga DDS, na patuloy, gusto nila na panay sila ho sa social media na support, tapos hindi naman pumupunta dito? Yun yung mga sinasabi na social media warrior lang. Hindi sila tunay na warrior eh. Kasi kung warrior ka talaga, para sa bayan at mamayan, physically papakita mo eh. Na tulad ko, hindi naman ako matapang talaga eh. Duwag din ako. Kaya lang naman ako matapang dahil nga binibigyan din ako ng lakas ng loob ng ating Panginoon para magsalita na sabihin at ipahayag ang katotohanan. Kaya yung mga nagsasabi na sila'y pupunta, marami, tapos di naman pumunta. Mga ano lang yan, mga kunwari ang yan. Dapat magpakita sila physical. Kaya kung hindi sila magpapakita ng kanilang physical appearance o physical na sympathy, masasabi natin silang social media warrior lang sila. Sir, may tanong ako yung sa yung sobrang pang-api naman talaga nila nung paano pa, umpisa pa kay Duterte, umpisa kay BP Sara, tapos kay Pangulong Duterte. So ano pa ba talagang dapat natin gawin? Kailangan pa ba tayong ganito lang? Wala na ba tayong hakbang na gagawin na para anuhin sila, labanan sa mga pinagagawa nila? Kasi ang taong bayan na ngayon apektado ng taong bayan ngayon sa mga pinagagawa nila doon sa pamilyang Duterte. So ano bang hakbang na gagawin natin? Kasi kung
ako ang tatanungin bilang Solidarity Family Worldwide the founder, ang gusto ko talaga na magkaisa na talaga ang bawat Pilipino, hindi lang mga DDS, kundi lahat na ng mga apektado sa mga pinagagawa ng rehimeng ito, yung administrasyon ngayon. Kaya siguro marami nagsasabi dyan na dapat tayo ay mag-people power na. So, Actually, yan tungkol sa people power ito para maliwanagan tayo. Kahit ako gusto ko yan eh. Ang problema natin, wala tayong suporta ng military. Number 1 natin problema yan. Number 1 yan, mga kapatid. Wala tayong suporta ng military. Kung may suporta ng military, ang military magkikisa, andyan ang tagumpay. Andyan ang simula. Kung natatandaan nyo yung 1986 na EDSA People Power 1, kaya nagtagumpay yun, bakit kamo? Ano ba posisyon ni Fidel Ramos during that time? Di ba ano siya? Sa chief siya ng PCINP. Chief siya ng PCINP. Tapos si Senator Enrile, di ba Defense Minister? Tapos si Colonel Gringo nasan, siya, di ba military? Nung nag-join ang military, lumabas si Fidel Ramos, sumunod si Enrile, sumunod si Colonel Unasan, sumunod ang simbahang Katoliko, andun ang power. Tapos sumuporta pa yung Makati Business Club ng kaya nagkaroon ng success yun. Kaya itong atin, simpleng mamamayan tayo eh. Actually, itong ginagawa natin is a sign of people power din eh. Kaya lang hindi magkaroon ng kapangyarihan. Kasi nga, walang pagkakaisa. Marami na sa social media lang. Kaya huwag kayong papapekto tayo, huwag din tayo magpapapekto sa mga comment na people power na, people power na. Hindi tayo magtatagumpay dyan kung puro kayo salita lang din. Oo, comments lang yan. Hanggang natin tayo nandito, basta tayo ginagawa natin to para gisingin sila. At maging ang military natin sana, maintindihan nyo, mga military, salute. Meron po akong pakiusap sa inyo. Lagi po natin tatandaan ang protocol ng military. Yung honor ng military. Meron pong honor ng military. Kayo po ay sumumpa sa tungkulin nyo to serve and protect. But not only to the president. To serve and protect to the Filipino people and the country. Kaya kung kami ay naagrabyado na, ang mamayang Pilipino nagkakaroon na ng national threat, ito po malaking banta na to eh. Dapat mag-analyze na rin po kayo mga mahal naming kamilitarihan, kasundaluhan. Pag-aralan niyo po ang nagaganap sa ating bansa. Sana po kayo mismo ay makaramdam ng pagmamahal sa ating bayan at mamayan. Ang inyong paglilingkod po ay hindi lamang po sa Pangulo. Ang paglilingkod niyo po ay para sa mamamayan ng bansang Pilipinas at sa bansang Pilipinas. Yan po ang duty and responsibility ng isang military. Your loyalty is not loyalty for the president, but loyalty for the country and people. Maraming salamat po, military men. Kaya maraming salamat sa Salita ko ulitin ko, balikin ko. Salamat bro Thank you rin. Salamat sir sa Okay na. Salamat po County ba? Pinigay ko na sa Ferdinand. Pinigay kanina. Ako yun, yung Ferdinand Dulces. Okay, salamat bro. Okay lang, basta para sa bayan at mamayan. Bumalik sa House of Congress, pagkapagbalik mo, ako na ang bagong House of Speaker. Sabi dito, nagsabi si Inday sa kanyang, Sara sa kanyang live, Martin, bilisan mong bumalik sa House of Congress, pagkapagbalik mo, ako na ang bagong House of Speaker. Congress, magkakasunod niya, magkakasunod Ay, bukas mayroong pagtitipon. Sabay ko paparoon. Saan lugar yan bro? Alam ko sa Congress. Kasi diba, hanggang si Bibi Sara, hindi siya lalapat hanggat hindi nakakalaya siya. Alam mo, lalo na sa katulad ko, dapat makapasok sa loob.
Dapat makapasok sa loob. Hindi yung din lang tayo sa labas. Mas mainam siguro kung ang katulad ko ay makapasok sa loob. Kasi, siyempre, alam mo na, kung talagang merong kailangan mag-voice out tayo. Support VP Sara Duterte. Susuporta tayo. Pupunta tayo. Patasan, Freedom Park. Sige, kung merong magaganap bukas, punta tayo. Naghahamon na talaga, hindi na hamon niya. Kung talaga, ano siya, explain siya. Kasi isang tao lang ang mayalang samantalang siya, ano siya? Yun, sir, maraming salamat, sir. Sumasalaw din Thank you sa rin. mga OFW kababayan natin. Thank you. Tapang mo daw, lalo na yung sinagot mo yung sabi ko na sa iyong seguridad. Alam ko rin yan na talagang delikado to. Kaya lang, hindi ako natatakot kasi ang katwiran ko, mamatay ako, di mamatay. Basta importante, merong alaala na, yung taong yun namatay kasi may binisto yan eh. Pinaglalaban. Andun yung meron kang naging halaga. Oo, tama. Pero sana naman wag kasi may pamilya rin tayo. Kaya lang, sa akin, kung talagang gagawin nila yun, nasa kanila na yun. Pero pakiusap ko nga, dapat wag silang masaktan kasi yung ginagawa natin, Healthy criticism. ang ginagawa natin ay katotohanan lang. Then, Ayun, kabayan, yun nga, no? And, yan. Katapos ko lang mag-shower kanina kasi kakauwi ko lang. Wow, sana all. Ayan, Ayo. By the way, Ayo, maraming salamat, And solid